Ayan mga ka-crypto, pag-uusapan naman po natin dito ang isang mahalagang balita na ibinahagi ng kilalang crypto exchange na si Bitrue. Hango po yan sa ulat ng BSCN sa platform, dito po sa platform na X. Ayan po, sa ulat na ito, ang kumpanyang Laser Digital Japan na sinusuportahan po ng higanteng pinansyal na Nomura ay opisyal ng nakompleto ang kanilang pagpaparehistro bilang isang crypto asset exchange service provider sa bansang Japan. Ang development na ito ay inaasahang magpapalawak sa kakayahang maabot ng mga digital asset tulad po ng XRP at Shiba Inu sa pamamagitan ng bagong infrastructure na idinisenyo upang suportahan ang mga lokal na virtual asset service providers at saka institutional market participants. Sa aking opinyon, ang ganitong uri po ng opisyal na pagpaparehistro ay isang malaking patunay ng mga tradisyonal at malalaking financial institution ay unti-unting binubuksan ang kanilang mga pinto para sa mga digital asset. Sa halip na maging hiwalay sa sistema, ang mga kumpanyang tulad po ng Nomura ay direktang naglalagay ng pundasyon upang mas maging matatag at organisado ang daloy ng market sa ilalim ng mga umiiral na regulasyon. Ngayon ay handa na ba ang Japan sa 6 na pangunahing crypto assets? Sa ilalim ng mga unang plano ng Laser Digital Japan, ibinalita na hahawakan muna nila ang 6 na pangunahing crypto assets sa kanilang pagsisimula ng operasyon. Batay po sa ulat ng BSCN, ang mga asset na ito ay kinabibilangan ni na Ethereum, XRP, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, at saka Shiba Inu. Ayan. Highlight lang natin. Ang pagkakasama po ni XRP at Shiba Inu sa paunang listahang ito ay naglalagay po sa parehong asset sa loob ng mga pangunahing plano sa infrastructure ng kumpanya para sa rehiyon. Bagamat nilinaw po sa ulat na hindi ito nangangahulugan na agad-agad na magiging available si XRP o Shiba Inu sa bawat solong Japanese crypto platform, inilarawan naman dito ang mahalagang gaganapin ng Laser Digital sa pagpapabuti ng liquidity para sa mga kumpanyang nagpapatakbo sa ilalim ng regulated sector ng Japan. Sa aking opinyon, ang pagkakaroon po ng ganitong uri ng suporta sa infrastructure ay nagbibigay ng mas ligtas at mas malawak na daan para sa mga institution. Hindi lamang ito basta simpleng paglilista ng token, kundi pagbuo ng isang matibay na system na kayang humawak po ng malalaking transaction ng may sapat na proteksyon para sa mga market participants. At ngayon ay paano ba makikinabang ang mga institution sa bagong serbisyo? Bukod po sa simpleng pagpaparehistro, iniulat din ng BSCN na plano po ng Laser Digital na magpakilala ng mga espesyal na institutional trading services sa Japan. Ang mga serbisyong ito ay may potential na magbukas ng mas malawak na access kay XRP at saka Shiba Inu para sa mga profesional at institutional na investors na naghahanap ng mga regulated na paraan ng pakikilaho. Dahil ang kumpanya ay may matibay na suporta mula sa Nomura na isa sa mga pinakamalaking financial institution sa buong Japan, ang opisyal na pagpaparehistrong ito ay sumisimbolo ng isang mahalagang yugto sa pagpapalawak ng kanilang digital asset operations sa loob ng isang mahigpit na regulated environment.
Ngayon, naniniwala ako na ang focus ng kumpanya sa liquidity at institutional trading ay magsisilbing gabay sa development ng buong market ng cryptocurrency sa bansa. Sa halip na umasa lamang sa retail trading, ang pagbuo ng mga serbisyong nakatuon sa iba pang mga market participant ay lalong magpapatibay sa koneksyon sa pagitan ng traditional finance at ng makabagong technology ng blockchain. Ngayon, ano naman ang tunay na epekto nito sa kinabukasan ni XRP at saka Shiba Inu? Para po sa mga sumusubaybay kay XRP at Shiba Inu, ang mga inuulat na plano ng Laser Digital ay nag-aalok po ng karagdagang oportunidad para sa mas malawak na market access habang patuloy na binubuo ng kumpanya ang kanilang mga serbisyo at saka infrastructure. Ang bawat hakbang patungo sa mas maayos na sistema ng kalakalan ay nagdudulot po ng positibong pananaw sa community na ang mga digital asset ay patuloy na tinatanggap sa mas malalaking ekonomiya. Bagamat marami pang pagbabago ang nagbabanta sa buong industriya, ang pagpasok ng mga kilalang institution ay nagpapakita na ang digital asset ay patuloy na nagiging bahagi ng formal na sistema ng finance sa iba't ibang panig ng mundo. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, ang mga kaganapang ito ay nagpapatunay lamang na ang development ng market ay hindi lamang nakasalalay sa pansamantalang galaw ng presyo, kundi sa patuloy po na pagpapabuti ng mga pundasyon at serbisyo na nag-uugnay sa mga investors sa buong mundo ngayong taong 2026. At ayan, sabi po sa actual na post dito, ayan, XRP and SHIB are coming to Japan. Shiba Inu and XRP enter Japan's new crypto infrastructure. Laser Digital Japan has completed registration as a crypto asset exchange service provider in Japan. Ayan. Yung content po pala natin kay Shiba Inu ay inilipat na po natin sa aking secondary channel. Ayan, Pinoy Meme Coins. Ayan. Doon na lang po ninyo abangan yung mga updated na balita natin kay Shiba Inu. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaaring isunod na rin po ninyong panoorin ang recommended na video natin dito.